tayo ay nabubuhay sa kapanahonan ito na ang pagdating ng Panginoon ang siyang sentro ng usapin. Makailan pa lamang ay mayroong mga tao na nagtatanong na sa kaigsian ng panahon na ating pinanghawakan tungkol sa pagdating ng Panginoon na natuklasan natin ang 7 taon, ito'y matatapos sa March 20, 2010. So, ang ating papansinin, ang mga bagay na ito ay para bagang nakakapagkaba dahil malimit na tayo ay nakakaranas ng kabiguan na iniisip natin at inaasahan, sinampalatayanan na ang pag-aaral na ito ay siyang katuparan ng ating pag-asa. Subalit ang kabiguan ay ating naranasan. Kaya marami ngayon ang nagtatanong kung gaano ito katiyak ang ating pag-aaral. Nais ko lamang na sabihin sa lahat na wala tayong dapat gawin kung hindi sa bawat liwanag ito ay ating sampalatayanan. Dahil wala namang mawawala sa atin kung ang pagsubok na ito ay dumating. Ang mahalaga, tayo'y laging handa na ituwid kung ano man ang dapat nating tatanggapin na mga pagtuwid sa ating mga pag-aaral. Kaya sa mga sandaling ito ay nais kong iparating sa lahat ang isang bagong mga liwanag na ating makita sa talata ng Biblia na ito'y kasalungat sa ating mga kinagisnan. Ang ibig kong sabihin, tayo ay mayroong mga kinagisnan na ang pagdating ng Panginoon ay para bagang ang sanlibutan ay hindi na mailarawan ang kanyang kalalagayan. Subalit aking nakita ang isang talata na nagpapahayag ng isang pangyayari na ang pagdating ng ating Panginoon ay isang hiwaga na anupat ang sabi ni Pablo, ito ay darating sa biglang pagkawasak. Tinalakay pa nga niya na ito ay isang tulad sa magnanakaw. At inihambing din niya sa isang babaeng manganganak. Walang nakakaalam ng araw at oras. Kaya ang ating kailangan ngayon na pansinin, lalo na sa mga kapatiran na ngayon ay marahil nag-iisip kayo, baka hindi na naman totoo. Ang aking nais na sabihin sa inyo, panghawakan ng matibay ang kanyang ipinangako. Ang mga propesiya na ating sinusubaybayan ay hindi ito magkakamali. At isang inspirasyon na nais kong sabihin sa lahat na ipinakita niya ang biglang pagkawasak bilang isang pag-asa na dapat nating panghawakan samantalang ang daigdig na ito ay nasa kanilang kapayapaan, nasa kanilang kasaganaan, nasa kanilang kaabalahan sa mga bagay ng lupang ito. Subalit tayo naman ay nag-iintay sa kanyang maluwalhating pagparito. Kaya naging inspirasyon natin ang salita ni Pablo na tayo ay dapat palaging mapagbantay, palaging gising. Ang ibig sabihin, kung tayo nagbabantay, gising, ay ang mga propesiya ay atin itong sinusubaybayan. Ang salitang nagbabantay ay hindi ito gawaing natutulog,
kung hindi ito ay gawaing tayo ay mayroong ginagawa sa ating buhay, na ito ay ang pagsasaliksik, pagsusubaybay sa bawat bagong liwanag na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ang pagkaunawa ng Biblia ay hindi sa sarili nating katalinuhan, kung hindi ito ay sa pangunguna ng banal na Espiritu. Ang pagpapaunawa ng banal na Espiritu ay hindi natin itutungkulin kung hindi ito ay itinakda ng Diyos, na kung dumating na ang tamang panahon na kanyang itinakda sa kanyang gawain, sadyang ito'y gagawin niya ang kanyang paghahayag ng mga katotohanan ito. Kaya hindi tayo dapat mabahala, mga kapatid. Ating sinisisi minsan ang mga taong nag-aaral ng hula na sinasabi nating sila ay naging mandaraya. Subalit, hindi totoo yan. Sapagkat anuman ang gagawin ng tao, hindi ito mahayag ang katotohanan kung hindi sa takdang panahon na kanyang itinakda sa kanyang gawain. Ang tungkulin natin ay magsaliksik dahilan sa bawat sandali ang mga talaang ito na nakasulat sa Biblia ay ipapahayag niya sa tamang panahon. Kaya kung hindi tayo magsaliksik, hindi tayo makapagsubaybay sa mga pangyayaring dapat nating masundan sa kapanahunan ito. Ating makikita sa panahong ito bilang halimbawa sa katunayan ng ating pananampalataya ngayon. Marami ang nagreklamo, bakit daw ang close of probation ay aming itinuturo? Kanilang sinasabi, nasaan daw ang 7 huling salot? Wala silang nakikita. Subalit kung atin itong nauunawaan ng hula, nariyan lang pala siya na ating tinitingnan, nararanasan, at ito ay umuubos ng mga tao. Subalit dahilan sa ating maling pagkaunawa, akala natin ay normal pa rin ang nagaganap sa ating kapanahunan. Kaya nais ko lamang na bigyan ng isang mahigpit na paalaala sa lahat na nag-aaral ng Biblia, na ang Diyos ay mayroong takdang panahon sa kanyang pagparito. Lahat ng kanyang gawain ay binigyan niya ng takdang panahon, at kasama dito ang kanyang pagparito. Ang ating tungkulin ay pag-aralan ang mga salitang ito. Kaya wala tayong karapatan na sasabihin natin na tayo ay nagtuturo ng ating mga sariling kuro-kuro. Dahilan sa ang Biblia ay mayroon siyang sadyang itinakdang panahon para sa kanyang pagdating. Nais ko ring pansinin natin, mga kapatid, na ang pag-aaral ng time ay isang kaparaanan ng Diyos upang ang mga bagay na ating inaasahan at gagawin ay naging tiyak sa ating palaisipan. Marami ang sa panahong ito ay naghihintay kuno sa pagdating ng Panginoon. Subalit, ang katotohanan ay makikita na sila'y aliw pa sa lupang ito. Marami pang mga panukala sa lupang ito. Ang dahilan ay wala silang katiyakan kung kailan nga ba darating ang Panginoon. Subalit, ang ating Diyos ay naging matalino sa bagay na ito, na siya ay nagbigay ng takdang panahon na tayo ay dapat maging
aware dito.